Ganun talaga yon kasi ito nga, yung isa sa pinakamalaking contractor dyan na inimbestigahan ko, pinailan ko na ng kaso. Oho. Siya mismo, nung nakausap ko siya, in-interview ko siya, Oho. siya mismo nagsabi, alam mo, Mayor, may sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Oh. 90% ng mga rocknetting project dito sa Cordillera, substandard yan. Bakit substandard? Iisa lang daw ang pinanggalingan na supplier. Nako. Oho. Are you willing to name kung sino po itong supplier? Sino po yung may congressman mo bang involved dito? Yes. Opo. Yes, Alex. Binanggit niya si Eric Yap. Si Congressman Eric Yap. At yung kapatid niya na congressman din. Oho. Binanggit niya talaga. At May good news. Tinjang ng Sandigan Bayan. Thumbs down ng Sandigan Bayan. Ito na ang good news mga kababayan. Si Erwin Bindalo Tulfo ay magre-resign sa pagkasenador. Grabe po ito mga kababayan. Ano naman itong good news na sinasabi ni Attorney Ruina Guanzon? At ito pa ang matindi mga kababayan. Good news din po tayo sa QOGC. Amerika, mayroon pong desisyon na. Nako mga kababayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Magandang balita po ito mga kababayan. Ang mga detalye ng bidyong ito ay ipagpapatuloy na po natin mga kababayan. Ngunit bago natin ipagpatuloy, eto, may papakita po muna ako sa inyo mga kababayan na nag-ipal-ipal po ito. Nag-ipal-ipal po ito si Madam. Panoorin niyo muna ito mga kababayan. Nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito na parang hirap na hirap yung mga tao at lumalangoy. Yung iba are pictures from years ago. Ang iba naman ay hindi naman sa Pilipinas. Totoo na merong mga pagbaha sa iilang mga lugar. Kasama na yung distrito ko. Dito sa may Northern Luzon, kasama rin yan. Central Luzon, kasama rin yan. Dahil nga na umaapaw yung tubig galing sa mga ilog at sa dagat papunta sa lupa. And that is not only in the Philippines, buong mundo yan. At ang tinututukan natin ngayon ay ang pagresponde. Subalit, nagugulat yung iba, lalo na yung mga nasa Visayas at Mindanao, kasi iba ang nakikita nilang picture. So there's really a coordinated, systematic, well-funded targeting not only the prosecutors, including the spokesperson, and other figures who are behind the campaign for accountability and a clean governance under the current administration. So ang panawagan lang natin sa taong bayan, huwag magpadala sa peking balita. Huwag rin magpadala sa mga peking medical information and what we call infodemics kasi kaakibat ng kanilang paglilihis at kaakibat ng kanilang papadivert, Kung sa Bisaya pa, ayaw ta pagtuo-tuo, kay ayaw po ta pagpailad, hindi kita magpainto, kung sa Ilonggo, because that is actually injustice to the Filipino people. Kaya napakalaking insulto na gagamitin natin ang fake social media posting, fake information, fake news, not because we want to help the country, but just because we want to put down an administration that is delivering for its people. Ayan mga kababayan, anong masasabi ninyo rito? Nasabi ni Garen, fake news daw yung baha na kumakala sa social media ng mga video. Huwag daw basta-basta maniwala. Ganun ba? Anong naman masasabi nyo dito? Sige nga po mga kababayan, anong masasabi nyo po dito kay Dingbak Shakwin? Ay, fake news daw po yung mga video, hindi daw po basta-basta natin paniwalaan. Oy, kayong mga naapektuhan ng mga baha, ito ang sinasabi ni Garen ngayon, hindi daw totoo yan. Hindi daw totoo yan, mga kababayan. Sa mga social media lang daw yan nagkalat. Talaga ba, Garen? Itong, di ba itong Abante, na fake news din to ni BP Sara. Ngayon, fake news din ba yung Garen? Ayun, panoorin mo. Fake news ba yung Garen? Yung mga loyalistang tanga na kagaya mo, yung mga sip-sip buto ng kagaya mo, sip-sipin nyo kaya itong mga basura dito.
mga kakamputa, kakamping, kakantae, kakansuka, mga loyalistang tanga, mga bubuim, nasaan na kayo? Oh, yang lugar na yan, mga kababayan, ilog o landfill. Yan. Sabi dito ng Abante News Online, na pinuna rito ni BP Inday Sara, dahil sa Pamimik News din, panoorin, sabi niya rito, napuno ng iba't ibang uri ng basura ang waterway na ito sa Barangay Baclaran, Parañaque City ngayong araw, Agosto 10, 2026, kasunod ng ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat. Ayon sa ibang tauhan ng Parañaque Centro, tila naging catch basin ang lugar ng mga basurang inanod mula sa Manila Bay. Ayan, fake news ba yan, Garen? O ito pa, fake news pa ba ito, Garen? Teka lang, Garen. Baka sinasabi mo fake news ito. News 5 everywhere na yan. Nagmistulang dagat ng basura ang bahagi ng Manila Bay Reclaimed Area sa Baclaran sa Parañaque. Kasunod po yan ng mga naging pagulan nito mga nakaraang araw. At live mula sa Baclaran, nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Laila, gaano kalala ang perwisyo ng basura dyan? O, ikaw nang humusga, Bok. Tingnan mo naman kung gaano kalala talaga yung itsura ng basura dito sa Manila Bay Reclamation Area. Alam mo ba, Bok? Ha, sa lagay na yan, nalinis pa yung isang bahagi doon. Pero ang dami pa rin dapat linisin ng MMDA. Kahapon nga nang mag-viral etong tinatawag nilang dagat ng basura o Sea of Trash dito sa Manila Bay Reclamation Area. At talaga Yan mga kababayan, yan po ang legacy ng Noynoy Administration, Manila Bay Dagat ng Basura. At ito ngayon, Taytay Beach, no? Taytay Beach, dagat ng basura. Yon ang legacy ng Pinoy administration. Ito rin si Marcos ngayon, dagat ng basura din ang kanyang legacy. Pero kay Tatay Digong, Manila Bay. Diba? Pinapasyalan na ng mga turista. O, mga kababayan. O, Garen, pictures ba rin to? O, ito pa, Garen, baka pictures rin to, ha? Ito, News 5 everywhere. Pictures baka mo, Garen, ha? O, sabi mo. Sa lugar. Yan ang tinutukan ngayong araw ni Traffic Tito Mondi Lopez live mula sa Kalumpit, Bulacan. Tito Mondi, good morning. Ano nga ba, gaano bang kataas ang baha dyan? Yes, Tito Mondi. Yes, good Mami morning. Chiki, Team Commute, lalo sa mga kababayan ko dito yung lamig ng tubig baha natin. At kita nyo nga, sumalubong nga po dito sa atin, dito sa Barangay Gatbuka, ibaha po na mula hanggang tuhod hanggang bewang. At kung makapapansin nyo, Mami Chiki, itong kinakatuyuan ko po, ito yung tinatawag ng Barangay Gatbuka. Tapos konting lakad na lang, Fake news ka, sir. Fake news ka, sir. Hindi yan baha. Hindi yan totoo. Fake news lahat ng mga mainstream media at mga social media. Ayon kay Garen, mga kababayan. Ayan, hindi yan totoo. AI yan. Fake news yan, mga mainstream media. Fake news yan. Wala pong nagbabalita sa mga ano lang po yan. Hindi po ito Channel 5. Hindi po yan Channel 5. Fake news po yan, mga kababayan. Ayon kay Garen Sabi niya kasi mga social media vlogger lang daw, di ba? At well-funded pa daw. Grabe talaga itong Dimbaksya Queen na ito, mga kababayan. Ang lupit. Ang lupit talaga ng utak nito, mga kababayan. Mana-mana siguro talaga sa kanilang bangag na amo, mga kababayan. Bueno, pinasilip ko lang po ito sa inyo kasi po, ito na ngayon ang mga naging resulta ng mga pinakamabibigat nating mga problema sa ating bansa, mga kababayan. Bago natin tunguhin ang tungkol sa pagre-resign ni Erwin Tulfo, mga kababayan, at tanungin ko muna kayo, gusto nyo ba na manatili pang senador si Erwin Tulfo o mag-resign na siya? May hamon po kasi si Erwin Tulfo, mga kababayan. May hamon po kasi siya na pag mayroon daw po, napatunayan daw po, mga kababayan, nasangkot siya dito sa mga flood control, at ito na nga ngayon, mga bahaba na, ay magre-resign daw po siya, mga kababayan. Anong ko muna sa inyo? Payag ba kayo na si Erwin Bindalo Tulfo ay mag-resign bilang senador? Kung payag kayo, i-comment nyo dyan sa baba. At kung hindi kayo payag, i-comment nyo rin kung bakit hindi kayo payag. At kung payag kayo, i-comment nyo rin kung bakit kayo pumapayag. Bueno, panoorin po natin si Erwin Tulfo mismo ang nagsabi at ano ang kanyang mga kondisyon kung siya po ay magre-resign.
Ito po ang video mga kababayan. Hindi po natin to fake news ha. Teka, bago ko papanood to sa inyo, magdi-disclaimer muna ako. Pag mayroon po kasing mga nag-comment kahapon dun sa ating video, napakalaki po, nag-trending po kasi yung video natin kahapon mga kababayan, ano ho? Yung po kasi, kaya mayroon pong mga nagrereklamo, sinasabi ng iba, tanggalin mo daw or liitan mo yung SMNI video ko, di ba, na linalagay. 443 na po ang comment noon mga kababayan, 5,300 yung likes, no? At ang analytics po niya ngayon ay 95,000 in counting pa po mga kababayan, no? Baka pumalo po ito 100,000 hanggang bukas ang views nito. Ngayon mga kababayan, sinishare ko lang po sa inyo, pag ginanito ko po yan mga kababayan, ganyan, yan. Nilabas ko po itong SMNI na ito mga kababayan na video na ito. Ibig sabihin po mga kababayan ay mayroon po tayong tinatakpan dyan. Bakit? Kasi po, katulad ng kay Ted Filon, nagka-copyright po sila. Ganon din po yung sa channel to, ABS-CBN. Nagka-copyright po yan mga kababayan. Alam nyo naman po, kami dito, hindi po kami bayaran. Wala pong nagbabayad sa amin na politiko or sino man. Kumikita lang po kami sa pamamagitan ng mga views. Wala pong kita yung like, yung share, yung subscribe. Wala pong kita yan. Pag nanood po kayo, doon lang po kami kikita. At doon lang po kami umaasa, pambayad namin ng internet, kuryente, pangkain namin, di ba? Pambili namin ng mga gamit. Kung alam nyo lang mga kababayan, napakalaki po ng gastos ang setup para makagawa po ng ganitong video. No? Hindi ko na po itatakil yan. Kaya ko lang po sinasabi sa inyo kasi nga po, concerned po ako sa inyo. Marami po ako nakitang comment, pinapatanggal po ito kahapon mga kababayan. Kung follower po kayo nitong BMR channel, alam nyo po matagal na po kayong follower, alam nyo po na hindi po ako bayaran at wala po akong, hindi po tayo sinasahuran. Hindi katulad ng mga katulad ni Mima, yung pinatay na vlogger ni BBM, mga kababayan, na mayroon pong lumutang na screenshot ng pinaghati-hatian nilang 2.5 million. Kami po walang ganon. Okay? So sana maunawaan nyo po kami. Ngayon, kung ayaw nyo po kaming unawain, wala po kami magagawa mga kababayan. Kailangan ko pong gawin ito kasi nga, para na rin, kumita naman ako sa aking pagpapagod. Nagtatrabaho rin naman ako mga kababayan, di ba? Pinaghihirapan din naman po namin pag-research. Okay? Kaya, ang ano lang namin din, mga kababayan, pakiusap namin, intindihin nyo na lang din po. Okay? I hope na okay na po tayo mga kababayan dyan. Salamat po sa mga kaunawa. Eto na po. Punta na tayo rito kay Erwin Tulfo. Panoorin natin kung bakit siya magre-resign. Siya po mismo may sabi nito mga kababayan na hindi po natin ito sinabi. Posted po ito ang pangalan nito? Itong si Christian Isguera. Panoorin natin ha mga kababayan. At may 7,400 nga po ang comments nito. Ang like 21,000. 942 yung 42 yung ano nito ha. Ang share. Ito panoorin natin. Ito nga yung hamon ko, Christian Sa lahat dyan mga malita-malita flood control. And I have been saying this since last week. Kung meron mang lumutang ang pangalan ko sa NEP, sa GAA, from 2022 hanggang 2025, kung lumutang ang pangalan ko, meron sa flood control. May flood control allocation ako, insertion ako since I was in Congress, or nandoon ako sa Cabral files, na kung sabihin, sa DPWS. Kung nandoon, Christian, nandoon sa dokumento. Sa NEP o sa GAA, nakalagay. Makikita mo naman doon, Erwin Tulfo, care of Erwin Tulfo Nakikita mo naman. Kung meron, Christian, dalhin mo yung papel, dalhin mo yung papel dyan sa Senate. Bababaho ako. Ba't ko papatagalin? Ba't ko papahirapan sarili ko? I will resign. I mean, no ifs, no buts. I will step down. Wala po akong flood control. Wala po akong mga insertions. None. Zero. Ito nga yung hamon ko. Ayan mga kababayan, ito pala ang video na ito, recorded July 20, 2026. So, wala pang isang buwan ito mga kababayan. May hamon pala siyang ganito. Na pag mayroon daw mapatunayan na may insertion siya tungkol sa flood control, kung ano man dyan mga kababayan, ay magre-resign siya. Diba? Maliwanag naman sabi niya, di ba? Sa Senate, bababaho ako. Ba't ko papatagalin? Ba't ko papahirapan? Kung meron, Christian,
Dalhin mo yung papel. Dalhin ho yung papel dyan sa Senate. Bababaho ako. Ba't ko papatagalin? Ba't ko papahirapan sarili ko? I will resign. I will resign, mga kababayan. Siya po may sabi niyan, ha. Take note, mula daw 2020 to. Kung meron mang lumutang ang pangalan ko sa NEP, sa GAA, from 2022 hanggang 2025, From 2022 hanggang 2025 daw, mga kababayan, pag mayroon daw lumutang na pangalan niya sa GAA or sa NEP, sa mga taon na yan, magre-resign daw po siya bilang senador, mga kababayan. Okay? Ito, mga kababayan. Kayo na po magbasa ng mga comment section kasi medyo may mga comment section na nakakatuwa, nakakainis, nakakabuisit. At saka SPG ng mga comment dito sa 7,000, mga kababayan. At ang ano nito? Ang react ng video na ito, hindi natin alam kung gaano ba karami ang nag-react nito, pang-react nito. Makita eh. Yan. So, take note, ha. Mula daw 2022 hanggang 2025, ang hamon niya, pag mayroon daw pong makita sa GAA, sa NEP, makita dito po, mga kababayan, ay dalhin nyo daw po yung papel sa Senado at magre-resign siya. Hindi nyo na po papatagalin, pahihirapan pa ba. Sige, tulpo, ha. Kung may makitang taong bayan, mag-resign ka, ha. Ito, mga kababayan. Punta na tayo dito sa video na ito. Ito. Panoorin muna natin, siguro panoorin natin ang buo itong video nito, mga kababayan, para mas maganda makuha natin ang buong konteksto. Kasi mayroon daw ako napanood na sinasabi, ipalabas mo yung video para malaman ang konteksto. Ito, palabas natin. Actually, yung inyo pong ibinulgar na rock netting na po, di ba nung tayo po nagkita, nabanggit mo na sa akin yan, na naibulong mo na sa akin yan eh. Pero ngayon po, ay nailahad na ho pala ninyo yan. Kagaano ho ba katagal na yung ginagawa pong kalokohan dyan? Well, alam mo, as early as 2016, nagkaroon na ng mga rock netting eh. Oho. Ayan, take note, mga kababayan, ha. Before, gustong-gusto po nila nito, i-connect dito kay Tatay Digong. Kaya lagi po sila 2016. Pero napag-alaman, mismo si Diskaya, inamin ni Diskaya na 2012, panahon pa ni Pinoy. Okay? Kuliktahin nyo po yung mga nangyayari noon. Panahon pa ni, ni Pinoy, 2012. Hanggang sa nakarating na po si Diskaya dito sa panahon ni Marcos. Pero, kahit mula pa 2012 hanggang 2016 panahon nito Tatay Digong, ang mga Diskaya ay nandyan na, pero hindi po nakapurma ang mga Diskaya pagdating kay Tatay Digong. Mayroon pa po nga sila na terminate, di ba? Mayroon pa po silang natanggal na isang kanilang kontrata sa panahon ni Tatay Digong, di ba? Mga kababayan. At na-blacklist pa yata sila sa panahon ni Tatay Digong. Kailan lang daw sila lumaki? Kailan lang po sila kumita? Noong 2022, panahon na ni Marcos, yan yung sinabi sa hearing. At ito nga yung sinasabi ni Mayor Magalong, mas maliliwanagan po tayo. Ano bang nangyari nung panahon ni Tatay Digong na mayroon na daw po rock netting? Or earlier pa, meron na mga rock netting, pero malilit na halaga lang. Malilit na amount, let us say. Okay, ha? Mayroon na daw nung 2016 pa lang, pero pwede pang baba pa ng 2016, mayroon na. Pero maliliit lang na amount. Mga 800,000, Okay. 1.4 million, Oho. mga ganon. Ano? Katapos, ang ginagamit dating methodology, yung sa Germany. Okay. Which Pero is? nung pumasok na sila ng 2020, nung nangyaring namatay yung congressman dito at pumalit na yung caretaker congressman, Oo. doon na. Iba ng methodology, tapos ang mga materyales na China-made na. Nako. Tapos, hindi na nasusunod yung tamang methodology. Oho. At overpriced na. Pag sinabi ho ninyong hindi sinunod yung methodology, di ba pareho lang yung ano nun? Yung pag sabing methodology, yung paano gagawin, di ba? Parang ganun ho ba, Mayor? Yes, oo. Oho. Ang explanation sa akin ng isang expert Opo. na talaga nag-aral sa Germany, sabi niya, kumbaga sa bra ng kababaihan, kailangan lapat na lapat siya. Okay. Yung mga ginagawa rito sa Cordillera at sa ibang mga lugar, Loose. hindi na.
hindi na ganon. Tapos yung materyales, kinakalawang. Nako. Tapos yung mga stud, mababaw. Let us say, ang stud dapat mga 7 meters. Mhm. Ang ilalagay lang nila 2 meters, 3 meters. Oho. Tapos So, i-overprice pa nila. 25,000. When in fact, hindi naman ganun talaga kalaki ang gastos. Kasi kung China-made, Mhm. ang cost lang yan is about 4,300, Mura. mga ganon. Oo. Although yung German technology, medyo Oo. mahal talaga yon. Okay. Pero sino ho yung tumimbre sa inyo ho yan? Isa rin po ba siyang kontraktor o ano ho ba? Oo, mga contractor din. Oh. O bakit Tapos, bakit po sila Bakit po sila nag-squill? O hindi ho ba sila nabiyayaan parang ganun kaya sila nag-iingay, Mayor? so, yung unang nagsabi sa akin ito, nag-introduce sa akin ito, Oho. ay talagang, na rin siya. Kumbaga, talagang nababahala na rin siya. Kasi aside from yung substandard yung materials, Oho. kinukuha pa nila 30%. Wow. Tapos, panpas, ang supplier din, sila rin, ang Mm. supplier. Oo nga. Kaya talagang doble-doble daw. Sometimes triple whammy pa. Oho. Ang ano ba, Mayor, ano ba mas matibay? Ang rock netting ba o riprapping? Well, conforme yan kung ano yung slope analysis. Okay. Ano, may kinausap na naman ako mga structural engineers, Opo. ang mga geotechnical engineers. That would depend kung ano yung slope analysis. Okay. And on the basis of that, gagawa sila ng solusyon kung Oho. rock netting ba, active ba, or passive, or shotcrete, Oho. o kaya, retaining wall. Oho. Yun ang mga solusyon na ginagawa nila. Pero, ang ginawa ng DPWH noon, at kasama na yung mga kontraktor, Mhm. hindi sila kikita pag mga shotcrete, hindi sila gaano kikita. Mas maganda na case. Ang tinignan kasi nila doon, yung pagkakakitaan nila, hindi yung solusyon. Yung pagkakakitaan nila. Oh, kaya ito pong problema ngayon sa area ho ng Cannon Road, paulit-ulit kapag may ulan, may bagyo, talagang guguho talaga ho, Mayor, parang ganon. Ganun talaga yon. Kasi ito nga, yung isa sa pinakamalaking kontraktor dyan na inimbestigahan ko, at pinailan ko na ng kaso. Oho. Siya mismo, nung nakausap ko siya, in-interview ko siya, Oho. siya mismo nagsabi, alam mo Mayor, may sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Oh. 90% ng mga rock netting project dito sa Cordillera, substandard niya. Bakit substandard? Iisa lang daw ang pinanggalingan na supplier. Nako. Oho. Are you willing to name kung sino po tong supplier, sino po yung congressman mo ba involved dito? Yes. Opo. Yes, Alex, binanggit niya si Eric Yap. Nako. Congressman Eric Yap, at Oo. yung kapatid niya na congressman din. Oho. Binanggit niya talaga. At in fact, pina-interview ko pa siya sa kanila, Secretary Vince, at sa mga DPWH top management. Oho. At ganun talaga, binanggit niya talaga. Oo. So, totoo nga ho. Ano to, meron na ho bang nag-iimbestiga ho dito, DPWH? Ano ba ho bang latest diyan? Na-file na namin yung case. Na-file na Okay. yung case. Oho. So, wala pa hong wala pang desisyon. Nasa sandigan na ho bayan na ho ba yan, Mayor? Hindi pa, nasa ombudsman pa lang. Nako. Oh. Hindi ko alam kung naisampan na nila sa Sandigan Bayan yung Oo. kaso. Oh. So, isang congressman na hong involved po dyan. Ito po bang ginagawa dyan na rock netting, yan po ba talamak rin po ba sa ibang mga probinsya, Mayor? Ay matindi, hindi lang actually ito sa Benguet. Cordillera. Oo. Hindi lang ito sa Benguet. Oho. Sa buong Cordillera nagkaroon talaga. At Oo. meron ako figures kung magkano ang halaga. Around sa buong Cordillera 46 billion. Wow. 46 billion. Sa hindi ko alam Secretary Vince at sa mga DPWH top management. Oho. At ganun talaga, binanggit niya talaga. Oo. So, totoo nga ho. Ano to, meron na ho bang nag-iimbestiga ho dito, DPWH? Ano ba ho bang latest diyan? Na-file na namin yung case. Na-file na Okay. yung case. Oho. So, wala pa hong wala pang desisyon. Nasa sandigan na ho bayan na ho ba yan, Mayor? Hindi pa, nasa ombudsman pa lang. Nako. Oh. Hindi ko alam kung naisampan na nila sa Sandigan Bayan. Name kung sino po tong supplier, sino po yung may congressman mo ba involved Yes, dito? yes. Opo. Yes, Alex, binanggit niya si Eric Yap. Si Oh. Congressman Eric Yap at Oo. yung kapatid niya na congressman. Ayan mga kababayan, tigil natin dito. Binanggit niya daw po ang congressman na si Eric Yap at ang kapatid niya na congressman din. Paktay ka diha mga kababayan. Sino ba yung congressman dyan sa Baguio? At sino nga ba si Eric Yap mga kababayan? Ano ang kinaugnayan nito kay Erwin Tulfo? Matindi po itong ibinulgar dito ni Magalong mga kababayan. Mukhang nagkamali yata si Tulfo sa paghahamon niya dito mga kababayan. Kasi sabi niya magre-resign daw siya. Naku po, matutuluyan ito pag-resign mga kababayan pagkalumutang po ito. Bakit? Eto, ikukunikta po natin. Paano natin ikukunikta? No? Hindi. Oho.
Binanggit niya talaga. At in fact, pina-interview ko pa siya sa kanila, Secretary Vince, at sa mga DPWH top management. Oo. At ganun talaga, binanggit niya talaga. Oo. So, Binanggit na daw po talaga yung congressman na si Eric Yap at yung kapatid niya rin, congressman din. Sino ba itong kapatid ni Eric Yap na congressman, mga kababayan? At ano ang koneksyon nito, ang kakonektado nito kay Erwin Bindalo Tulfo? Magbasa po muna tayo, mga kababayan. Sino ba si Eric Yap? At sino po ba ang congressman ng ACT-CIS? Ito po, mga kababayan. Tanong natin, ang congressman ng ACT-CIS Party List sa 20th Congress ay may dalawang kinatawan. Ito ay si Rep. Jocelyn P. Tulfo. Ito yung asawa ni Raffy Tulfo. At Rep. Jeffrey Soriano. Ito yung pumalit. Bakit may pumalit? Ito ang kasalukuyang nakalista sa official roster ng House of Representatives. Si Ed Vic Yap ay dating ACT-CIS representative pero nag-resign noong February 4, 2026. Si Jeffrey Soriano ang pumalit sa kanyang pwesto. Sa mga kababayan, ito pa lang si Ed Vic Yap ay dating ACT-CIS representative or congressman na nag-resign kailan? February 4, 2026. Pinalitan siya ni Soriano. Bakit siya nag-resign, mga kababayan? Teka lang. Kung ang hinahanap mo ay yung congressman ng ACT-CIS na kinalaman sa particular na issue o hearing, sabihin mo lang kung sino, kung anong issue, malalaman natin kung si Tulfo o Soriano ang tinutukoy mo. Ito na, tanong natin. Bakit nag-resign si Yap? Ito na, mga kababayan. Ito yung timing na matindi. Oo. Ang timing ng resignation ni Ed Vic Yap ay mahalaga dahil nangyari ito habang iniimbestigahan siya kaugnay ng flood control scandal. Ang mahalagang facts, nag-resign siya bilang ACT-CIS Party List representatives noong February 4, 2026. Hindi siya naglabas ng sariling public explanation na nagsasabing ang flood control investigation ang dahilan ng kanyang resignation. Pero bago siya nag-resign, pinangalanan siya ng ombudsman bilang person of interest kaugnay ng isang 275.9 million La Union Flood Control Project na iniugnay sa Silver Wolves Construction. Sinabi rin ng ombudsman na may humigit kumulang 70 milyon na pumasok sa bank account Ed Vic Yap mula sa kontraktor couple na sina Sara Diskaya. Noong December 2025, kasama rin ang personal account ni na Ed Vic at Eric Yap. Ayan, mga kababayan, di ba sinasabi ni Magalong na binanggit daw nitong kinasuhan niya na kontraktor, itong magkapatid na Eric Yap at yung kapatid na congressman din, na ito nga po si Ed Vic Yap sa mga account assets na isinasailalim sa freeze order. At pagkatapos ng resignation noong March 2026, naglabas ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Ed Vic at Eric Yap habang nagpapatuloy ang preliminary investigation. Kaya ang pinakatamang sabihin ay hindi natin masasabi na umamin siya o opisyal na sinabi niya dahil sa flood control scandal kaya siya nag-resign. Pero ang resignation niya ay nangyari habang siya ay nasa ilalim ng investigation. Kaya talagang may malakas na koneksyon sa timing, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan. Mga kababayan, ayan po. Ayan po, mga kababayan, mga kababayan, anong kinaugnayan nito ngayon?
naging congressman. Tingnan natin. Si Tulfo naman, kung kailan naging congressman si Erwin Tulfo, ha? Tingnan natin. Si Erwin Tulfo, ACT-CIS, naging congressman noong 2023 bilang ACT-CIS Party List Representatives. May 30, 2023, nanumpa bilang ACT-CIS Representative. Pinilitan niya si Jeffrey Soriano na nag-resign bilang ACT-CIS Representative noong February 2023. Nagsilbi siyang hanggang 2025 nang tumakbo at manalo bilang senador sa eleksyon. Ayan na mga kababayan. So si Erwin Tulfo na sinasabi niya, pag mayroong makita sa akin, ito balikan natin ang kanyang video para hindi po tayo magkamali mga kababayan. Ito nga yung hamon ko, Christian sa lahat dyan yung mga malita-malita flood control. And I have been saying this since last week. Kung meron mang lumutang ang pangalan ko sa NEP, sa GAA, from 2022 hanggang 2025, kung lumutang ang pangalan ko, meron sa flood control. May flood control allocation ako, insertion ako since I was in Congress, or nandoon ako sa Cabral files, na kung sabihin, sa DPWH. Kung nandoon, Christian, nandoon sa dokumento. Sa NEP o sa GAA, nakalagay, makikita mo naman doon, Erwin Tulfo, care of Erwin Tulfo Nakikita mo naman. Kung meron, Christian, dalhin mo yung papel, dalhin mo yung papel dyan sa Senate. Bababaho ako. Ba't ko papatagalin? Ba't ko papahirapan sarili ko? I will resign. Meron mang lumutang ang pangalan ko sa NEP, sa GAA, from 2022 hanggang 2025. Ayan mga kababayan malinaw. Hamon niya rito, magre-resign daw siya pag mayroon pong lumutang ang pangalan niya sa GAA o sa NEP, no? Nasangkot siya sa issue tungkol dito sa mga ghost project or flood control project, no? Ito 'yon. May 30, 2023 nanumpa siya bilang ACT-CIS representative. Hanggang 2025 po siya congressman. So yung binabanggit niya, 2022 hanggang 2025, pasok na siya dito sa taon. Congressman po siya yung mga panahon na yan, mga kababayan. At ang matindi dito, ano ang kaugnayan mo dito kay Eric Yap na isa sa mga binanggit ng kinasuhan ni Mayor Magalong na kontraktor? Yung kontraktor na kinasuhan ni Mayor Magalong ay sinabi daw itong congressman na si Edvic Yap at saka itong kanyang kapatid si Eric Yap at ang kanyang kapatid na congressman din, na ito nga pong si Edvic Yap nag-resign, di ba? Ay sila yung tinuturo nitong kinasuhan niya, kababayan. Ayun na ang humusga, mga kababayan. Kung darating bang panahon na mayroon pong mailulutang dito kay Erwin Tulfo. Ayan pinakita ko na po sa inyo yung kabuuan. Erwin Tulfo po ay congressman siya noong 2023 hanggang 2025. Na ngayon may hamon siya na 2022 to 2025 pag mayroon daw pong lumutang na anomalya laban sa kanya, magre-resign siya. At ito naman ang coincidence mga kababayan dahil may kinasuhan. Totoo nga ho. Ano to? Meron na ho bang nag-iimbestiga ho dito? DPWH? Ano ba ho bang latest yan? Na-file na namin yung case. Na-file na yung case. Oho. So, wala pa wala pang desisyon. Nasasandigan na ho ba yan, Mayor? Ayan na-file na po ni Mayor Magalong ang kaso laban po dito sa kontraktor na tinuturo nitong kontraktor na to yung si Congressman Yap at yung kanyang kapatid. Tapit-tapit na si Erwin Tulfo mga kababayan. Sa tingin ninyo kaya, magre-resign kaya ito pag sakasakaling mailabas yung kanyang sinasabi, mga kababayan? Pangan natin na susunod na kabanata dito kay Erwin Tulfo. Speaking about, abangan natin sa susunod na kabanata at tungkol sa kaso, ito mga kababayan, may good news din pala na hatid dito si Attorney Rowena Guanzon. Panoorin natin anong good news ito. May good news. Tinjunk ng Sandigan Bayan. Thumbs down ng Sandigan Bayan.
dahil sa application ni DPWH Sec Bunuan na maging state witness. Siya po ay nirekomenda ng ombudsman na maging state witness, lalo na siyempre against Martin Romualdez, the favorite brat of Ombudsman Remulla. But ang Sandigan Bayan sinabing hindi pwedeng mag-state witness si Bunuan dahil hindi naman siya ang most guilty. Kaya masaya ako dyan sa ruling ng Sandigan Bayan. Sana tuloy-tuloy na. Kulong na yan si Bunuan. Walang patawad dyan. May good Ayan na mga kababayan, yung pala ang good news dito ni Attorney Ruin Aguanson. Ito pa lang si Bunuan ay ginang. Hindi po tinanggap ng Sandigan Bayan na maging state witness siya. Na ito po yung gusto ni Marcos. Na ito po ang gusto ni Boyeng. Na maging state witness itong si Bunuan. Para ano? Para maligtas siyempre si boss. Diba? Pero hindi po pumayag ang Sandigan Bayan. Sir, congratulations sa inyo Sandigan Bayan. Huwag po kayong papayag. Manindigan po kayo kung ano po yung tama. No? At sa mga huwis, mga usgado, manindigan po kayo sa tama. Manindigan po kayo, matakot po kayo sa parusa sa inyo. Di man kayo nakikita ng taong bayan, pero nakikita po kayo sa taas. Matakot po kayo sa parusa pagka nagdesisyon po kayo ng hindi tama. Kaya yung sinasabi nyo na yan, good job po yan. Ayon nga dito kay Atty. Ruel Ganson, ikulong si Bunuan at Martin Romualdez. Dahil sila po talaga ang mga tinuturo dito ng mga matitinding ebidensya mga kababayan. Ano ho? So good news po yan. At isa pa pong good news mga kababayan, isa pa pong good news, ito pa. Si Pastor Kibuloy ng QOJC at ang leader ng QOJC ay binasura na po ang kaso sa korte, mga kababayan. Panoorin natin. Ito po mga kababayan, no? May post po dito si MG Mundihar, kaibigan natin to mga kababayan, anchor ng Isiminay, di ba? At itong Archlight News, no? Mga kababayan, ito nga po yung title. Korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, at anti-money laundering versus QOJC leader. Sahin po natin ang detalye mga kababayan itong balita ng Archlight. 20 hours ago po ito nakapost mga kababayan. Korte sa Amerika ibinasura ang kasong human trafficking, forced labor, money laundering versus QOJC leader. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng QOJC na si Marisa Dueñas, ang human resource head ng QOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo si Kibuloy, may tuturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Saad ni Balayan, napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na krimen na isinampa laban sa kanya kagaya ng forced labor, money laundering, human trafficking. Yun po ay napakabigat na mga krimen at in essence po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, yun ay legal victory. Ang nasabing plea bargain agreement sa US Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes ni Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, habang pinirmahan din ito ni US Attorney Gregory Stapes noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas na tanggaping nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kaso ng kasal o marriage. Yun po ay pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito nga ay punishable o pinaparusahan sa Amerika
being krimen, umamin po siya sa kanyang krimen. Ani pa ni Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika at binigyan din na walang intensyong manloko si Dueñas kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos na kung saan nagkakaroon ng mga marriage among the members tapos mayroon silang I think special procedures to undergo that under guidance of the Kingdom of Jesus Christ, yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Ngayon po sa kasawiang palad, ayon po sa batas ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas kung kaya't si Marisa naman ay out of realizing that kanyang tinanggap yun pero at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila pagkus gusto lamang niyang sumunod sa mga turo at alituntunin ng KOJC. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC bagkus nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pinakaimportante na gusto naming bigyang linaw, si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag o lumalaban sa sinuman sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter sa plea bargaining. In fact, sinusuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. Sabi pa ni Balayan, he remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ at kailanman ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Kibuloy or sino man sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa mga iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Lagi nating dapat sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya, it does not in any manner way or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasong akusado sa mga charges na yon, lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news o mangintriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Kibuloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyon ibinabato sa kanya. Malayo naman sa logic kung kumo may nagkaroon ng kaso si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga. May mga sariling hinaharap na kaso din dito si Pastor at yon kanyang mga kasamang akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence prevails until you are proven guilty beyond a reasonable doubt. Huwag po natin baliktarin o bigbigyan ng maling interpretasyon ang batas, lalong-lalo na ang ating konstitusyon. Pahayag ni Balayan. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging karapatan at sinseridad ni Dueñas sa pagtalikod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagdanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa ring mangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman, ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso ng buong tiwalang ipinapaubaya ang lahat sa kalooban ng Diyos at sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. Ayan po mga kababayan. Ayan po ang isang ano dito, no. Ang malinaw dito mga kababayan, ang leader po ng KOJC diyan sa Amerika ay ibinasura na po ang kanyang kaso sa pamamagitan po ng nagkaroon sila ng kasunduan, plea bargaining agreement. Po, inamin niya po ito na ang kanyang ginawa na arranged marriage ay ginawa lang po niya ito dahil po ito po yung legal naman po ito sa kanilang simbahan or dito nga sa KOJC. Yan.
Kaya lang, doon pala sa Amerika, mayroon po palang ganitong batas na bawal. So, namin po niya yan, hindi dahil sa hindi niya alam, kundi ang sa kanya, dahil po ito'y isa po sa kanilang paniniwala or faith, mga kababayan. Excuse me, alam naman po natin, dito sa ating bansa, may tinatawag po na separation ng church and state, di ba? Yung hiwalay na kapangyarihan ng simbahan at ng estado. Halimbawa, mayroon po diyan mga batas or alituntunin sa simbahan na pinapatupad ay hindi po yan basta-basta pinapakialaman ng estado, mga kababayan. O, lalo na nga po ito kung internal po ito sa kanila. Kasi nga po, dahil po may batas po tayo na hiwalay diyan, mga kababayan. Diba? So, ito, kaya lang, siguro nga, dahil bagamat dito po sa loob ng KOJC, ano po ito, yung tinatawag na legal, no? Dahil sa faith nila. Pero pagdating pala doon sa batas ng Amerika or batas ng Pilipinas, bawal yan. So, maaari po talagang magkaroon ng parusa, no, mga kababayan. Kaya lang, mga kababayan, ang implikasyon nito, para naman ito kay Pastor, hindi po ako nangungunang-una para hindi i-prejudice yung higing hatol, no? After all, ang isang akusado ay mananatiling inosente hangga't hindi pa po napapatunayan ng korte. Sa akin lang, mga kababayan, kung halos same lang din ang ikinaso dito kay Pastor Kibuloy tungkol dito sa human trafficking, magiging same din ang result nito, mga kababayan, di ba? Kung sakasakaling madala na siya dun sa Amerika. Kasi ito yung paniniwala namin, pwede kami magkasal within our members. Di ba, mga kababayan? Katulad din ng ating mga Muslim brothers, sisters, di ba? Na magkasal. Di ba? Pwede sila magkasal. Yun po yung mga kababayan. So, ako, alam nyo, tingnan nyo ang bilis lang, di ba, sa Amerika, di po gumagana dyan yung palakasan system, yung takutan system ng NBI, di po gagana dyan. Wala pong gagana dyan, kaya nga mabilis po ang ruling dyan. Tingnan mo si Pastor, tingnan mo si Tatay Digong, ang tagal na. Palatandaan ng mga korap, di ba? Yun ang hirap sa mga ano. Kaya nga, itong nangyari kay Pastor, na ipapadala dyan sa extradite sa Amerika, baka mga mas mapaganda pa sa kanya, di ba? At speaking ng kagandahan, mga kababayan, tingnan nyo kung sakasakali man, mga kababayan, itong kay Dueñas na isa pong leader doon sa KOJC sa Amerika ay pumasok siya sa plea bargaining at hindi binasura na dahil nga po sa inamin niya. Kung ganun din ang gawin ni Pastor, aminin din niya kasi nga total. Ito nga, leader na hindi naman po siya yung leader pangkalahatan ng KOJC. Mas lalo naman si Pastor, di ba? Na may karapatan magkasal. So kung same lang din ang kanilang kaso, at same lang din ang proseso, at same lang din ang korte, napakalaki ng chance na same din ang magiging kabagsakan nitong kaso ni Pastor pag nakarating na siya sa Amerika. Am I right, mga kababayan? Oh. At sa pang good news dito sa KOJC, ito, mga kababayan. May good news tayo sa KOJC. Ano ba yun? Ay, hindi yan. Kuha tayo ng good news sa KOJC, mga kababayan. Ito yun. Ang KOJC po ay, hindi pala yan. KOJC po, mga kababayan, KOJC Kingdom ay magbubukas na po. Ito po yun. Ayan, no? Grand opening na po ang KOJC. Ay, hindi yan. Ito, yan, mga kababayan. Formal nang gianunsyo sa Kingdom of Jesus Christ ang pag-able sa 75,000 seater na Kingdom sa Davao City karong September 1, 2026. Mga kababayan, magbubukas na po itong Kingdom sa September 1. Ito na po, mga kababayan, magbubukas na po ito. Kaya makikita na po ng madla ang buo. Mga kababayan, kami po nauna na po kami nakakita dito. Hindi pa po ito tapos, di ba? Pero hindi pa po ito tapos, pero napakaganda na po nitong KOJC, mga kababayan. At hindi lang yan, grabe. CR na CR pa lang dyan, mga kababayan. Ang ganda po nito.
Kasi nung panahon na yan, itinuro po kami mismo Pastor Kibuloy sa loob diyan. Yung ano pa lang diyan mga kababayan, yung generator pa lang diyan, yung isa 4 pong malalaking generator yan, Yung isang generator pa lang diyan kaya ng supplyan yung siyudad ng Davao. Yung isang generator pa lang, 4 yung generator diyan. Napakatindi po, ito na po yung pinakamalaki sa buong Pilipinas na indoor seating capacity. Okay? So, congratulations po DOJC. Magiging world attraction na naman po ito at isang ipagmamalaki ng Pilipinas. At congratulations din, hindi nagtagumpay pag-agaw diyan alam ko may plano diyan agawin niyan si Kukak mga kababayan, eh. Sige po mga kababayan, at yan na nga po ang ating nagawang reaction video. Ano po ang inyong masasabi rito? Sa tingin nyo kaya, paninindigan ni Tulfo ang kanyang sinabi, hamon niya, na magre-resign siya pagka mayroon pong nakita? Aside pa po doon sa delivery ng malita ng Brave 14. Tingnan lang natin mga kababayan kung talagang lalaki nga talaga itong si Tulfo. Kasi nakita nyo naman, di ba? May hamon mayroon ng kinasuhan si Mayor Magalong, na isang kontraktor na tinuro itong magkapatid na Yap. Itong mga Yap na ito, konektado sa AXIS. Alam naman po natin, naging congressman si Tulfo noong 2023 hanggang 2020. Bayan, ano ang inyong komentaryo at opinyon sa videong ito? Paki-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin. BMR Channel, pupusuan din natin. Alam, pansamantala. Bye-bye.